Eto, mainit na balita. Gilas Pilipinas, lumiliit nga ba ang tsansa na makapasok sa second round matapos matalo ng New Zealand? Best senaryo ng Gilas para makapasok sa second round, alamin. Samantala, Calvin Oftana at Junmar Fajardo, players daw ng Gilas na hindi talaga effective sa FIBA games. Pang PBA lang daw ba? Tara pag-usapan natin ang mainit na balitang yan. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Maraming fans ang dismayado sa resulta ng laban ng Gilas kontra sa New Zealand kagabi. Ang inaasahan kasing winnable na game para sa Gilas, naging bangungot matapos lumitaw ang maraming problemang hindi nasolusyonan ng bagong lineup ng Gilas. Pero ang isa sa mga ikinakabahala ngayon ng maraming fans ay ang pagpupumilit pa rin na ipasok ang mga players na sa palagay ng nakakarami ay hindi na nagiging effective sa FIBA kahit na ilang beses na silang kasama sa Final 12. At real talk yan, we really respect Calvin Oftana as a player but sorry sa word guys, pero ilang beses na nating nakita ang off night niya since last year pa. Ilang off night pa ba ang dapat nating makita sa kanya sa Gilas? Hindi naman hinihingi ng fans na mag-drop siya ng 20 points per game but considering his position na shooting guard, dapat mas malaki ang nako-contribute niya sa Gilas kahit papano. This prove lang na maybe mas okay talaga na si Justin Baltasar ang ipinasok instead of him since we already saw Balti's game sa international and baka mas nag-iba yung kwento kung siya ang nasa pwesto ni Calvin. No hate tayo mga idol kay Calvin, pero baka hindi lang talaga swak yung playstyle niya sa sistema ni CTC. Then usapang Junmar naman. Marami ang nagsasabi na pang PBA lang talaga siya. Pero for me, hindi lang talaga swak yung laro niya sa Gilas kaya siya nahihirapan offensively sa FIBA ngayon. I don't know, but I guess it's time for Junmar to give way yung position niya sa mas bata. Since nothing to prove na siya at matagal-tagal na din siyang member ng Gilas. At kahit papano, he's one of the reason kung bakit may Gilas Pilipinas. Isa pa sa nakita kong problema is yung playing time ng bawat players. Kevin and Carl only played less than 10 minutes each sa game. Scotty and Calvin Oftana played almost 12 minutes each sa game. At may combined points lang sila na 4 points. 'Di ba? If you want to utilize your squad to win, alam mo na dapat kung sino ang ipapasok. Kevin and Carl are players sa KBL producing MVP stats sa kanilang ball club. What I mean, parang hindi nila tinitingnan yung stats ng mga KBL boys and instead, pinilit pa din yung players na hirap makuha yung rhythm. But I guess that could have been another part of the story. Wala lang talaga tayong pamalit kay JB kapag off night siya, pero dapat meron talaga. And Gilas should prepare better since age is already a big factor for JB. Anyways, nandyan na yan. Maraming what ifs ang lumitaw kagabi. Hindi lang sa bashers, pati na rin mga sports analyst tapos pati nga yung FIBA commentator na pa-comment na para daw hindi alam ng Gilas ang gagawin sa game. But importante ngayon, heads up and move on sa pagkatalo. At sana makabawi sila sa Australia sa linggo kahit na 0 to 50% lang ang tsansa na manalo. Samantala, nanganganib nga ba ang Gilas na hindi makapasok sa second round ng FIBA qualifiers? Ang sagot depende. Mas tight nga lang ang competition considering win-loss record ang pagbabasehan para makapasok sa main event sa 2027. Kung pagbabasehan natin ang current standings ngayon ng Gilas, nasa ikalawang pwesto na tayo matapos nating matalo sa New Zealand kahapon. Remember na 3 teams per group lang ang papasok para sa second round na magaganap next year at hindi Australia, New Zealand at Guam ang makakalaban ng Gilas. Magme-merge na kasi ang 4 na group na magiging 2 group na lang at ang makakalaban ng Gilas ay ang mga bansang Jordan, Iran at Iraq or if makalusot man ang bansang Syria. Pero dito na papasok ang mas matinding competition para sa pinaglalabanan nilang isa sa 7 spot para sa World Cup 2027. Meaning, if matalo ang Gilas ng 4 na beses this year, lalong bumaba ang tsansa ng Gilas na makapasok sa World Cup. Bakit? Worst case scenario, if hindi mananalo ang Gilas sa New Zealand at Australia sa last 3 games nito, magkakaroon ng 2-4 record ang Gilas bago pumasok ang second round.
Ang pinaka-worst na senaryo ay kung wala silang maipanalong games sa Jordan, Iran, or Iraq. But, para sa akin, winnable ang mga games na yan considering na tinatalo na natin dati ang mga bansang yan tapos wala pang RHJ ang Jordan. Dapat lang makakuha ng gilas ng TIG, isang panalo sa Jordan at Iran, then isweep ang Iraq ng 2 beses, then we can ended up sa top 4 or 5 or pinaka-worst sa 6th or 7th place ng qualifiers pero at least qualified na tayo sa main event. Actually, madaming senaryo ang pwedeng mangyari since nagsisimula pa lang ang second window. Hopefully lang matalo natin ang Australia sa linggo, then we will have our revenge sa third window sa Tall Blacks at Australia sa mga home court nila. Sana lang, mas pag-aralan ng maigi ng Gilas ang lineup nila next window since papasok na sina Justin Baltasar and hopefully Mike Phillips kapalit ang tumatanda ng core ng Gilas. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!